Akala'y mananahimik na lamang habang buhay, ngunit nang siya'y maitulak sa sukdulang hangganan, nakapagre-record at nangalap ng mga ebidensyang nakabugulat ang manugang. Dahil dito, napilitang yumuko sa pagkakamali at lumuhod upang humingi ng tawad ang pamilya ng asawa. Kumalat ang init mula sa mangkok ng sabaw, ngunit mas masakit pa ang paso sa pulso ni Ana. Sa pagbagsak ng mangkok, parang gumuho ang puso niya nang tiningnan niya ang kanyang asawa, si Carlo, na ngumiti lang ng malamig, na parabang ang sakit na naramdaman niya ay isang maliit at walang saysay na biro. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa sulok ng mesa, isang payat na kamay ang dahan-dahang itinaas. Ito ang kanyang ina, si Aling Maria. Ang simpleng aksyon na iyon ay biglang nagpatahimik sa buong silid. Ang mapang-asar na ngiti sa labi ng kanyang biyenan, si Aling Nena, ay nanigas. Mula sa sandaling iyon, isang bagyo ng damdamin ang dumating na nagsiwalat ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Inaanyayahan namin kayong makinig sa kwentong ito na puno ng luha, ngunit puno rin ng lakas at pagpapahalaga sa sarili. Tanda ko pa ng husto ang unang araw ko bilang manugang sa Quezon City. Isang mainit na tag-araw, ngunit ang puso ko ay nagyelo. Sa simula, mukhang tahimik ang lahat, ngunit isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng takot ang unti-unting lumitaw sa akin. Para sa mga nasa labas, nakita nila ang pamilya ng aking biyenan bilang may pinag-aralan, ang aking biyenan, si Aling Nena, bilang istrikto at mataas, at ang asawa ko, si Carlo, bilang mabait at tahimik. Kinumbinsi ko ang sarili ko na basta maging tapat at masipag lang ako, mamahalin at tatanggapin ako. Ngunit ang katotohanan ay isang masakit na sampal. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, nagsama-sama ang pamilya gaya ng dati. Palagi akong nagsusumikap na gawin ang lahat ng perpekto, naglalagay ng pagkain sa plato ng bawat isa, nagdaragdag ng sabaw, at nagbuhos ng tubig. Ngunit tila ang lahat ng pagsisikap ko ay nakita lang ng aking biyenan bilang kawalan ng abilidad. Pinupunan niya ang bawat kilos at galaw ko. Kapag bahagya kong nailipat ang kutsara o tinidor, o kung hindi sapat ang init ng sabaw, susumangot siya at pupunahin ako. Pagkatapos, dumating ang nakamamatay na araw na yon. Nagluto ako ng sabaw ng manok na may halamang gamot na sinabi ni Aling Nena na paborito niya. Maaga akong gumising, pinili ang mga sangkap ng maingat, at gumugol ng ilang oras para lutuin ito. Nang ihain ko ito, nakahina ako ng maluwag sa pag-aakalang walang magiging mali sa araw na ito. Ngunit nang mailagay ko lang ang mangkok, tiningnan ako ng masama ng aking biyenan at sumimangot. Maaari ba itong kainin? Ang amoy ng gamot ay napakabaho, sino ang makakakain yan? Yumuko ako agad at mahinahon kong sinabi, opo, pagbubutihin ko po, aayusin ko po ang lasa sa susunod. Bago ko pa matapos ang aking sinasabi, biglang inihagis ni Aling Nena ang mainit na mangkok ng sabaw sa harap ko. Tumalsik ang sabaw at tumama ng direkta sa pulso ko. Hindi lang ito mainit, kundi nakakapaso, na nagiging mapula ang isang bahagi ng balat ko. Natigilan ako, nanginginig ang mga kamay ko, at handa na akong maiyak. Biglang naging tahimik ang hapagkainan. Lihim akong sumulyap kay Carlo, umaasang kakampihan niya ako, na magtatanong man lang siya kung okay lang ako. Ngunit mumiti lang siya ng walang gana. Ano ng drama yan? Maliit na bagay lang naman. Ana, tiisin mo na lang, mainit ang ulo ni Mama, hayaan mo na. Nang marinig ko yon, parang napunit ang puso ko. Ang paso sa aking kamay ay hindi masakit tulad ng sakit sa aking kalooban. Naramdaman kong nag-iisa ako sa sarili kong bahay. Sa sandaling iyon, ang aking ina, si Aling Maria, isang mabait ngunit napakatatag na ina na galing lang sa Davao upang bumisita, ay nakaupo sa sulok ng mesa, tahimik lang na nagmamasid mula sa simula ng pagkain. Nang makita niya ang kanyang anak na napaso, nang makita ang walang pakialam na manugang, at ang tuwang-tuwang biyenan, dahan-dahang itinaas ni Aling Maria ang kanyang payat na kamay. Ang simpleng aksyon na iyon ay nagpatahimik sa lahat. Ang mga mata ng aking ina sa sandaling iyon ay hindi nakasinggaan ng karaniwan, kundi malamig at seryoso, na parabang nagyelo ang buong silid. Ang ngiti sa mukha ni Aling Nena ay nawala, nanginginig ang kanyang labi, ang tuwa ay biglang nawala. Hindi ko pa nakita ang aking biyenan na ganito katakot. Walang nakaintindi kung bakit ang simpleng pagtaas ng kamay ng aking ina ay nagpabago sa kanyang mukha ng ganoon kabilis. Kahit si Carlo ay nagulat, nag-aalangan ang mga mata niya habang tiningnan ang kanyang biyenan at pagkatapos ay ang kanyang ina at hindi siya makapagsalita. Nakaupo ako doon, masakit pa rin ang aking kamay, ngunit sa puso ko, mayroong hindi maipaliwanag na damdamin.
Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lakas ng pagmamahal ng ina. Isang lakas na hindi nangangailangan ng salita, na sapat na ang isang sulyap para mapatahimik ang buong silid. Tiningnan ko ang aking ina at nanikip ang lalamunan ko. Mula sa sandaling iyon, alam kong hindi titigil ang lahat dito. Isang tahimik na pagbabago ang nagaganap at may kutob ako na sa mga susunod na araw, isang bagyo ang darating sa pamilyang ito at wala nang lugar para sa pagtitiis na gaya ng dati. Pagkatapos ng sandaling iyon nang dahan-dahang itinaas ng aking ina ang kanyang kamay, dumilim ang hangin sa silid at walang sinuman ang nagsalita. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay tumunog ng malinaw na para bang tumatama sa aking puso, mabilis at nakakabigla. Si Aling Nena ay karaniwang madaldal at hindi niya hinahayaan ang sinuman na makasali sa usapan. Ngunit sa sandaling iyon, nakayuko siya, mabilis na kumukurap ang kanyang mga mata at mahigpit na nakatikom ang kanyang mga labi. Malinaw kong naramdaman na hindi na niya mapanatili ang kanyang pagiging arogante gaya ng ilang minuto lang ang nakakaraan. Si Carlo, ang taong inaasahan kong magsasalita, ay ngumiti ng pilit na parang tulala. Iniiwasan niya ang mga mata ko, nagkunwaring nagdagdag ng pagkain sa kanyang plato, ngunit nanginginig ang kanyang kamay, kaya nahulog ang piraso ng karne sa mesa. Nang makita ko yon, nalungkot ako at napuno ng hinanakit. Ang lalaking minsang nangako na poprotektahan niya ako habang buhay ay walang pakialam sa sakit na naramdaman ng kanyang asawa. Nang kumilos lang ang aking ina, yumuko siya at natahimik. Bumuntong hininga ako, gulong-gulo ang isip. Ang aking ina ay hindi nagmamadaling sisihin o pagalitan ang sinuman, dahan-dahan lang siyang tumayo at lumapit sa akin, mahinang hinawakan ang aking namumulang pulso. Ang paghawak na yon ay mainit at masakit. Nanikip ang lalamunan ko, nanginginig ang labi ko, gusto kong magsalita, ngunit nanigas ang aking lalamunan. Tahimik na tiningnan ng aking ina ang paso, pagkatapos ay tiningnan ang aking biyenan. Isang sulyap lang iyon, ngunit naglalaman ng napakaraming bagay, pagiging istrikto, pagpapaalala, at ang sakit para sa kanyang anak na inaapi. Umubo si Aling Nena, sinubukan niyang magsalita upang mawala ang tensyon sa silid, ngunit ang mga salita niya ay naumid sa kanyang lalamunan. Marahil hindi niya inasahan na ang isang babaeng probinsyana, na simple lang ang hitsura, ay may lakas sa kanyang mga mata na nagpapanginig sa kanya. Si Aling Nena ay sanay sa pagkontrol sa iba, lalo na sa kanyang manugang, ngunit sa pagkakataong ito, nakaharap niya ang isang kalaban na hindi niya inasahan. Ang aking anak ay naging manugang mo, marahil ay walang alam siya, marahil ay hindi siya ang gusto mo, ngunit siya ay isang tao, at marunong din siyang masaktan at malungkot. Bilang isang ina, naisip mo ba kung ano ang mararamdaman mo kung ang iyong anak ay tinatrato ng ganito? Ang boses ng aking ina ay kalmado, hindi mataas at hindi rin mababa, ngunit ang bawat salita ay tumama sa hapagkainan na parang bawat hampas ng martilyo na tumatama sa puso ng bawat isa. Hindi ko pa naririnig ang aking ina na kausapin ang sinuman sa ganoong boses. Hindi ito maingay, hindi ito galit, ngunit puno ito ng lakas. Nakita ko si Carlo na yumuko, at ang labi ng aking biyenan ay nanginginig ngunit hindi siya makapagsalita. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay, matagal na akong nagtitiis, at takot ako, kaya hinayaan kong mamaliitin ako ng lahat. Hindi kailangang gumawa ng malaking bagay ang aking ina. Sa pagiging kalmado at sa pagmamahal ng isang inang nagmamahal sa kanyang anak ng buong puso, nagawa niyang patahimikin ang buong bahay na ito. Nakita ko ang mga mata ng aking ina na namumula ngunit matatag pa rin. Hindi niya kailangang makipag-away, hindi niya kailangang magkaroon ng mas mahusay na posisyon, gusto lang niya akong protektahan, ang anak na kanyang pinasan at iniluwal. Ang mga mata ko ay nagluha at naramdaman ko ang pagmamahal at kapaitan. Matagal na akong naninirahan sa bahay na ito at dumanas ng napakaraming kahihiyan, ngunit hindi man lang ako naglakas loob na ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit ngayon, isang sulyap at isang pangungusap lang ng aking ina ang sapat na para maging maingat sila. Naging tahimik ang hangin sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay sinubukan ni Aling Nena na maging kalmado at mumiti ng pilit. Tama ang sinabi mo, mabilis akong magalit, aksidente lang iyon, at sana ay mapatawad mo ako, dahil gusto ko lang turuan ang aking manugang. Ngunit walang naniniwala sa sinabi niya. Nang marinig ko yon, nasamid ang puso ko, at napagtanto kong matagal ko nang niloloko ang sarili ko na ang pagiging strikto ng aking biyenan ay dahil sa pagmamahal niya sa akin. Ang totoo, gusto lang niyang ipahayag ang kanyang kapangyarihan, at gusto niya akong yumuko at sumunod sa kanya.
Hindi sumagot ang aking ina, inalalayan niya ako papasok at naglagay ng gamot sa aking paso. Ang mga galaw ng aking ina ay mabagal at puno ng pagmamahal. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng aking ina at bumulong ako, "Ina, pagod na po ako." Ang mainit na luha ay bumagsak na bumasa sa kamay ng aking ina. Hinawakan ng mahigpit ng aking ina ang aking kamay, hindi siya nagsalita, at umiling lang siya, na parabang sinasabi niya na hindi ako dapat sumuko. Sa labas, narinig ko ang kalansing ng mga plato, at ang tahimik na pagliligpit ni Carlo, at wala ng halakhak at sigawan. Alam kong nag-iwan ng isang lamat ang hapunan sa araw na yon na hindi madaling ayusin. Nang gabing iyon, nang dalawa lang kami ng aking ina sa silid, humiga ako sa tabi niya, at nag-usap kami na parang isang bata. "Ina, takot po akong mamuhay dito. Pakiramdam ko, wala na po akong lakas para magtiis." Tiningnan ako ng aking ina, ang kanyang mga mata ay malumanay ngunit matatag. "Anak, hindi kita ipinanganak para mamuhay ng nakayuko at nahihiya. Maaaring hamakin ka ng iba, ngunit hindi mo dapat hamakin ang sarili mo. Kung hindi ka kayang ipagtanggol ng asawa mo, dapat ikaw mismo ang magtanggol sa sarili mo. Hindi ka nag-iisa dahil nandito ako." Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa aking puso. Naintindihan ko na mula sa sandaling ito, hindi na ako maaaring mamuhay ng parang isang anino. Kailangan kong magbago, kailangan kong bumangon, at ang aking ina mismo ang magiging sandalan ko upang mahanap ang sarili ko. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa labas, ang tunog ng hangin na dumadaan sa bintana ay parang isang bulong na babala. Alam ko na pagkatapos ng nangyari sa Sabaw sa araw na yon, hindi madaling magpapatawad si Aling Nena. Ang bagyo ay darating at kailangan ko itong harapin. Ngunit sa aking puso, biglang nagkaroon ako ng lakas dahil alam kong hindi na ako nag-isa. At hindi ko alam na ang hindi karaniwang katahimikan ng aking biyenan sa hapunan sa araw na iyon ay simula lang ng isang mas malaking bagyo na naghihintay sa akin. Pagkatapos ng gulo sa hapunan, walang sinuman sa bahay ang naglakas loob na banggitin ang tungkol sa Sabaw. Ngunit malinaw kong naintindihan na ang katahimikan ni Aling Nena ay katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Matagal na akong nakatira dito para malaman na hindi siya madaling magpatawad sa anumang bagay na sa tingin niya ay nakakahiya. At ang sulyap niya sa akin pagkatapos umalis ang aking ina ay puno ng hinanakit na parang isang babala na maniningil siya. Sinubukan kong mamuhay ng tahimik sa mga sumunod na araw, ayaw kong maging mas mainit ang ulo. Nagluluto pa rin ako, naglilinis, at inaalagaan ko pa rin ang pamilya gaya ng dati, ngunit ang bawat kilos ko ay sinubaybayan ng malamig na mata ng aking biyenan. Kapag nagdahan-dahan ako o nahulog ang isang tinidor, umiiling siya, at bumubulong siya ng mga salitang parang karayom na tumutusok sa aking puso. Ang isang manugang na walang alam ay nakakahiya sa pamilya. At si Carlo, mula noon, ay lalong naging malayo. Hindi niya binanggit ang tungkol sa Sabaw, at hindi man lang siya nagtanong tungkol sa paso sa kamay ko. Pagsapit ng gabi, kapag dahan-dahan kong inilalapit ang aking kamay upang hawakan ang kanya, iniiwas niya ito, at nagkunwari siyang natutulog. Naramdaman kong dinidiinan ang aking puso ng isang hindi nakikitang bato. Ang lalaking minsang nangako na magiging sandalan ko habang buhay ay madaling tumalikod sa akin. Isang umaga, habang naghahanda ako ng pagkain, tinawag ako ng aking biyenan sa kanyang silid, at matalas ang boses niya. "Huwag mong isipin na dahil nandito ang ina mo ay magagawa mo na ang gusto mo. Ang pamilyang ito ay may pamantayan, at hindi ka dapat mag-abuso dahil may kasama ka. Sa araw na gumawa ka ng eksena sa harap ng hipag mo, at pinahiya ako ng ina mo, hindi pa ako naniningil, ngunit tandaan mo, utang ay dapat bayaran." Nang marinig ko yon, bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong magpaliwanag, gusto kong sabihin na hindi ako pinahiya ng aking ina, na nasasaktan lang siya para sa kanyang anak. Ngunit alam kong lalo lang siyang magagalit kung magsalita ako. Yumuko ako at tahimik, sinubukan kong lunukin ang aking luha. Ang pagiging sunod-sunuran ko ay lalo lang nagpataas sa kanyang pagiging arogante. Ngumiti siya ng walang gana, "Basta maging masunurin ka lang, okay ka, kung hindi, sisiguraduhin kong lalabas ka sa bahay na ito nang walang anumang dala." Umalis ako sa kanyang silid, gulong-gulo ang isip ko. Alam kong hindi titigil si Aling Nena sa mga babala. At nang gabing iyon, sinadya niyang utusan ako ng mga bagay na walang katuturan. Nang ihain ko ang kanin, sinabi niyang malamig at pinabalik niya ako upang initin ito. Nang maiinit ko na ito, sinabi niya na matabang ito at pinababalik niya ako upang lagyan ng pampalasa.
Ang lahat sa bahay, kasama na si Carlo, ay tahimik lang na nakaupo, na parabang normal lang iyon. Nagalit ako at nalungkot, ngunit mahigpit ko pa ring tinikom ang aking labi. Nanatili ang aking ina sa loob ng ilang araw. Nang makita niya yon, tahimik at malungkot ang kanyang kalooban. Minsan, hinawakan niya ang aking kamay, nanginginig ang boses niya. Anak, takot akong magdusa ka. Matanda na ako, hindi ako mananatili sa tabi mo habang buhay. Dapat mo lang alagaan ang sarili mo. Niyakap ko ang aking ina at bumasa ang kanyang kupas na balikat dahil sa aking luha. Gusto kong sumigaw, gusto kong makawala sa walang katapusang problemang ito, ngunit nang isipin ko ang tungkol sa pamilya at sa mga sasabihin ng ibang tao, natahimik na lang ako. Isang araw, gabi na umuwi si Carlo, at umupo ako upang maghintay sa kanya, umaasa na makakausap ko siya at maibahagi ko ang aking nararamdaman. Nang pumasok siya, mahina kong tinanong, ilang araw na po akong napupunan ni Mama, pwede po bang kausapin mo siya para po huminahon siya? Ngunit bago ko pa matapos ang aking sinasabi, sumimangot na siya. Tumigil ka na, nanay ko siya at biyanan ka niya, dapat tiisin mo na lang, huwag mong asahan na may kakampihan sa'yo. Kung pinag-aalala mo si Mama, kasalanan mo, hindi ng iba. Nang marinig ko yon, parang napunit ang puso ko. Ang sinabi niya ay nagpatay sa huling pag-asa na mayroon ako. Tiningnan ko siya, at nakita ko ang imahe ng isang lalaking mahina ang loob, na handang tumalikod sa kanyang asawa para lang mapanatiling tahimik ang kanyang pamilya, anuman ang sakit na nararamdaman ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, ang paso sa aking kamay ay mapula pa rin. Naalala ko ang mga mata ng aking ina sa hapunan, ang kanyang matatag na mga mata na parang tanglaw na gumagabay sa akin. Naisip ko, kung magtitiis na lang ako, kailan ako makakaalis sa ganitong buhay na parang isang anino. Mula noon, nagbago ako. Hindi na ako lihim na umiiyak kapag pinapagalitan ako ng aking biyenan, sa halip, lihim kong minamasdan at tinatandaan ang bawat galaw at salita niya. Napagtanto ko na hindi lang ako, kundi ang lahat sa bahay na ito, kasama na si Carlo, ay namumuhay sa ilalim ng kanyang aroganteng kapangyarihan. Takot sa kanya ang lahat at sumusunod sa kanya, ngunit hindi ibig sabihin na nirerespeto siya ng lahat. Bigla kong naintindihan, kung gusto kong baguhin ang posisyon ko sa bahay na ito, hindi ako maaaring yumuko at magtiis. Kailangan kong makahanap ng paraan upang maintindihan ng aking biyenan na hindi ako madaling apihin. Isang gabi, habang nakaupo ang lahat sa panonood ng telebisyon, sinadya ng aking biyenan na banggitin ang tungkol sa sabaw sa harap ng mga kamag-anak na bumibisita. Ngumisi siya, walang alam ang batang ito sa pagluluto, ang sabaw na niluto niya ay parang lason. Itinapon ko na lang iyon dahil hindi ito makakain. Nagtawanan ang buong silid, mayroon na tumakip ng bibig at mayroong naawa sa akin. Tahimik akong nakaupo, kumulo ang dugo ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako yumuko. Kalmado akong tumingin ng diretsyo sa kanya at mahinahon ang boses ko. Ina, maaaring hindi po ako marunong magluto, ngunit hindi ko po sinadya na pasakitan kayo. Sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataong magbago, sa halip na ipahiya niyo po ako sa harap ng iba. Biglang natahimik ang buong silid at nagulat ang lahat sa akin. Hindi nila inasahan na ang isang manugang na karaniwang tahimik ay maglalakas loob na magsalita ng ganoon. Nagulat si Aling Nena at nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Sinubukan niyang sumagot, ngunit marahil dahil sa matatag kong tingin, hindi niya ito nagawa. Alam kong mula sa sandaling iyon, ang relasyon ko at ng aking biyenan ay nagbago. Ang bagyo ay magiging mas malupit pa, ngunit hindi na ako natatakot tulad ng dati. Sa aking puso, biglang sumulpot ang isang paniniwala na kung magpapatuloy akong maging malakas, darating ang araw na titingnan niya ako sa ibang paraan. Hindi ko alam na pagkatapos ng gabing iyon, nag-isip ang aking biyenan ng mas matatalim na paraan upang pasukuin ako. At si Carlo, ang taong akala ko ay poprotektahan ako, ay unti-unting ipinakita ang kanyang pagiging mahina ang loob at pinanigan niya ang kanyang ina. Nasa bukana na ako ng panibagong bagyo at ang puso ko ay nanginginig ngunit matatag. Sinabi ko sa sarili ko, Ina, hindi po kita bibigyan, matututo po akong bumangon. Pagkatapos ng gabing iyon na naglakas loob akong magsalita sa harap ng aking mga kamag-anak, biglang nagbago ang bahay na ito. Sa labas, tahimik pa rin ang lahat, ang hapunan ay inihahain pa rin, at ang boses ng tawanan ay maririnig pa rin. Ngunit naramdaman ko ang bawat sulyap ng aking biyenan, at ang bawat buntong hininga niya. Tila sa kanyang paningin, naging kalaban ako, at naglakas loob akong sagutin siya sa harap ng lahat.
Naintindihan ko na mula sa sandaling iyon, hindi siya madaling magpapatawad. At sa mga sumunod na araw, binago ni Aling Nena ang kanyang pag-ugali sa akin, hindi na siya direktang sumisigaw ngunit mas matalas siya. Isang umaga, sinadya niyang utusan akong gumising ng maaga upang magluto ng congee para sa buong pamilya. Sinunod ko ang utos niya at mainit ang congee nang ihain ko ito. Sumimangot siya at pinuna niya na malabnaw, parang tubig. Tahimik kong nilagyan ng congee ang plato ni Carlo, umaasang sasabihin niya ang isang salita man lang upang ipagtanggol ako. Ngunit yumuko lang siya at kumain, at wala siyang sinabi. Sa tanghalian, naghanda ako ng adobong isda ayon sa kanyang utos. Ngunit pinuna niya pa rin ito, sinabi niya na masyado itong maalat, at tiningnan niya ako ng malamig. Hindi ka marunong makinig, ginagawa mo ang gusto mo, at hindi mo nirerespeto ang sinuman. Nang marinig ko yon, sumikip ang puso ko, ngunit nanatili akong kalmado. Alam kong kung magre-react ako, lalo lang niya itong gagawin. Ngunit ang pagtitiis na yon ay parang isang nagbabagang apoy na sumusunog sa akin araw-araw. Naalala ko ang sinabi ng aking ina, hindi mo dapat hamakin ang sarili mo. At nagsimula akong mag-isip, marahil ay oras na para baguhin ko ang paraan ng pagharap ko sa mga bagay. Isang gabi, pagkatapos kong maglinis sa kusina, napansin ko na hindi pangkaraniwang nabawasan ang pera sa aking pitaka. Sigurado akong hindi ko ginastos ang pera. Nang sumunod na araw, walang pakialam na sinabi ng aking biyenan, hindi kailanman sapat ang perang ibinibigay ko para sa palengke. Napakawawaldas mo, paano mo mapapamahalaan ang pamilyang ito? Naumid ang lalamunan ko, at naintindihan ko na marahil ay sinadya niya itong kinuha upang bigyan ako ng masamang pangalan. Tiningnan ko si Carlo, umaasang magtatanong siya kung okay lang ako. Ngunit tahimik lang siya, na parang yelo ang kanyang mukha. Bigla kong naramdaman na napakaliit at nag-iisa ako. Gusto kong umiyak, gusto kong umalis kaagad, ngunit naisip ko ang aking ina. Naalala ko ang imahe ng payat na kamay ng aking ina, at ang kanyang matatag na mga mata sa araw na yon. Hindi ka nag-iisa, nandito ako. Ang mga salitang iyon ang nagpigil sa akin upang lunukin ang aking luha. Hindi ko pwedeng bigin ang aking ina dahil sa pagiging mahina ng kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, napagtanto ko na ang aking biyenan ay gumawa pa ng iba pang mga plano. Madalas siyang magreklamo sa mga kamag-anak na walang alam ako, at namumuhay ako ng umaasa sa aking asawa, at hindi ako marunong mag-ipon. Minsan, sa harap ng ilang kapitbahay, nagkunwari siyang umubo, at tinuro niya ako, siya ay inaalala lang ang sarili niya, hindi siya nag-abala na tanungin ako kung may sakit ako. Nang marinig ko yon, dumugo ang aking puso. Alam kong unti-unti niya akong sinisiraan, ginagawa niya akong isang masamang manugang sa paningin ng iba. Mas nasasaktan ako kay Carlo. Hindi niya tinatanong ang katotohanan at hindi niya rin ako ipinapaliwanag. Sa halip, madalas siyang sumigaw, anuman ang gagawin mo, dapat isipin mo si mama, huwag mo siyang bigyan ng sakit sa ulo. Tungkol naman sa pera, marahil ay nagastos mo ito at nakalimutan mo. Ang sinasabi ni mama ay hindi kailanman mali. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na tumusok ng diretsyo sa aking puso. Inakala ko na basta nandyan ang aking asawa, kaya kong magtiis ng lahat. Ngunit ngayon, ang taong pinagkakatiwalaan ko ay tumalikod sa akin, mayroon pa bang saysay ang pagtitiis na yon? Isang gabi, tahimik akong nakaupo sa tabi ng bintana, at tiningnan ko ang liwanag ng buwan. Inilagay ko ang aking kamay sa paso na unti-unti nang gumagaling ngunit nag-iwan pa rin ng masakit na peklat. Naisip ko, kung magpapatuloy akong manahimik, darating ang araw na itutulak ako sa dulo, at wala nang matitira sa akin kundi ang galit. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag, at binuksan ng aking ina ang pinto at pumasok. Nanatili pa rin siya sa loob ng ilang araw dahil nag-aalala siya sa akin. Nang makita niya ang aking malungkot na mukha, dahan-dahan siyang umupo sa tabi ko. Nakikita ko, labis ka nang nagdurusa, ngunit huwag kang matakot, may limitasyon ang lahat. Ang isang tao ay makakaya lang magtiis hanggang sa isang punto. Darating ang isang araw, babayaran ng mga taong iyon ang kanilang mga ginawa. Ang boses ng aking ina ay malungkot ngunit matatag. Sinandal ko ang aking ulo sa balikat ng aking ina at bumagsak ang aking luha. Alam kong tama ang sinabi ng aking ina, ngunit natataranta pa rin ako, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Nang sumunod na umaga, gumawa na naman ng eksena si Aling Nena. Tinawag niya ang mga kapitbahay, at sinadya niyang utusan akong magluto ng matamis na sabaw para sa kanila.
Ginawa ko ito ng maingat at tinikman ko ito upang matiyak na perpekto ito. Nang ihain ko ito, pinuna niya ito, napakakatamis na parang pulot, makakasira ng ngipin. Pagkatapos ay umiling siya at sinabi ng malakas, napakakahiya, ang manugang ng pamilyang ito ay hindi kasing galing ng mga anak ng ibang tao. Nagtawanan ang mga kapitbahay at mayroon na bumubulong. Nakatayo ako doon at namula ang aking mukha, mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamay hanggang sa dumugo ang mga ito. Sa sandaling iyon, tumingin ako ng diretsyo sa aking biyenan, kalmado ngunit matatag ang boses ko. Ina, maaaring wala po akong alam, maaaring nagkakamali po ako, ngunit hindi ko po kailanman sinadya na ipahiya kayo. Kung sa tingin po ninyo ay hindi po ako karapat-dapat, sana po ay sabihin niyo po sa akin ng direkta, sa halip na hayaan niyong pagtawanan ako ng iba. Ang dangal ko ay dangal din ng pamilya, ina. Natahimik ang silid. Tiningnan ng mga kapitbahay ang isa't isa at hindi na sila tumatawa. Nagulat ang aking biyenan at nag-alab ang kanyang mga mata sa galit, ngunit hindi niya inasahan na maglalakas loob akong magsalita ng ganoon. Nang gabing iyon, nang kaming dalawa lang ng aking asawa, mahina kong tinanong si Carlo, mahal, sa tingin mo po ba ay kasing sama ko ang sinasabi ni Mama? Tiningnan niya ako, walang pakialam ang kanyang mga mata, hindi ko po gustong makisali. Gawin mo lang ang tungkulin mo, huwag mong bigyan ng sakit sa ulo si Mama. Ang maikling sagot na yon ay nagpabuka sa aking mga mata. Naintindihan ko na pinili ng lalaking ito na panigan ang kanyang ina, tama man o mali, at kung aasa ako sa kanya, mananatili akong api. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, unti-unting lumabas sa aking isipan ang mga plano. Ayaw ko nang maging biktima. Kailangan ko ng isang hakbang, isang aksyon upang patunayan ang halaga ko. Naalala ko ang mga mata ng aking ina sa araw na yon, matatag, at alam ko na oras na para isulat ko ang sarili kong kapalaran sa bahay na ito. Sa labas, ang hangin ay dumadaan sa daanan, at ang tunog ng mga dahon ay parang isang panawagan. Ipikit ko ang aking mga mata, at bumulong ako, hindi po kita bibigyan, ina, babangon po ako. Hindi ko alam na ang determinasyong iyon ay magdadala sa akin sa isang hindi pantay na labanan, kung saan kailangan kong harapin ang pagiging mapang-api ng aking biyenan at ang pagiging mahina ng aking asawa. Ngunit mula noon, nagsimulang pumasok ang aking buhay sa ibang direksyon, puno ng gulo, ngunit puno rin ng paggising. Pagkatapos ng gabi na sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako yuyuko at magtitiis, nagising ako hanggang madaling araw, at ang bawat alaala ng pagpapagalit ng aking biyenan, at ang bawat oras na tinalikuran ako ng aking asawa, ay paulit-ulit sa aking isipan na parang isang walang katapusang pelikula. Ang puso ko ay nag-alab ngunit hindi na ito dahil sa sakit, kundi sa pagnanais na magbago. Alam ko na kung magpapatuloy akong manahimik, darating ang araw na mawawala ako sa sarili ko, at malulungkot din ang aking ina dahil sa pagkakaroon ng isang walang kwentang anak na babae. Nang sumunod na umaga, mas maaga akong gumising kaysa sa karaniwan. Ayaw kong bigyan ng dahilan ang aking biyenan na punahin ako. Maingat akong naghanda ng almusal, naglinis sa bahay, at naghanda pa ng pagkain para sa tanghalian. Nang magising siya, at nakita niyang maayos na ang lahat, hindi pa rin siya mukhang masaya. Tinignan lang niya ako, at mahina siyang humimingi, anong malaking bagay ang ginawa mo, kaya naman gawin ng sinuman iyan. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang kaunting pagkagulat, na para bang hindi niya inaasahan na magiging ganoon ako kabilis. Sa buong araw na yon, nanahimik ako, hindi ako nakipag-away, at hindi na ako yumuko tulad ng dati. Ginawa ko ang aking trabaho, at hindi ako naghintay ng pagkilala. Tila mas kinainisan ng aking biyenan ang aking pag-ugali, dahil sanay siya sa pagiging takot ko. Alam kong simula pa lang ito. At nga, pagkatapos ng ilang araw, nagsimula na naman siyang gumawa ng mga bagong paraan upang pahirapan ako. Minsan, sinadya niyang bigyan ako ng 11.1 para sa palengke, at sinabi niya sa akin na bumili ng sapat na pagkain para sa buong pamilya. Alam kong isa itong patibong. Kalmado akong pumunta sa palengke, at maingat akong bumili ng mga bagay na kailangan, at nagtipid ako sa bawat sentimo. Nang makauwi ako, naghanda ako ng isang simpleng hapunan na sapat lang. Nagulat siya nang makita niya ang hapunan. Dahan-dahan akong ngumiti, paumanhin po, ngayon po ay simple lang ang hapunan, ngunit sa tingin ko, basta busog po ang buong pamilya, sapat na po yon. Wala siyang masabi, tahimik lang siya, at bigla siyang nalungkot. Ngunit ng gabing iyon, binago niya na naman ang kanyang paraan. Umupo siya sa tabi ni Carlo at sinabi niya nang may pahiwatig,
ang isang babae na walang alam sa pananalapi ay hindi makakatulong sa pamilya. Masyado siyang wawaldas, baka sa isang araw ay maubos na ang lahat. Nakatayo ako sa labas ng pinto at narinig ko ang lahat at sumikip ang aking puso. Sa halip na ipagtanggol ako, tumango lang si Carlo, sige po, pagsasabihan ko po siya. Nang marinig ko yon, bumagsak ang aking luha, hindi dahil sa sinisiraan ako, kundi dahil ang taong pinagkakatiwalaan ko ay tumulong sa paninira na yon. Nang gabing iyon, hindi na ako umiyak tulad ng dati. Umupo ako sa harap ng salamin, at tiningnan ko ang aking mukha na mukhang pagod na, at biglang nagkaroon ng matatag na tingin sa aking mga mata. Naisip ko na kung hahayaan ko lang siyang sabihin ang gusto niyang sabihin, at gawa-gawa ang gusto niyang gawin, mananatili akong isang mahinang manugang habang buhay. Kailangan kong patunayan sa kanya at sa aking asawa na hindi ako walang silbi. Nang sumunod na umaga, maaga akong gumising, at isinulat ko sa papel ang bawat gastos mula nang maging manugang ako, ang pera sa palengke, ang bayarin sa kuryente, ang bayarin sa tubig, at kahit ang maliliit na gastos tulad ng shampoo at sabong panlaba. Maingat kong isinulat ang petsa, ang halaga, at itinabi ko pa ang mga resibo. Sa hapunan, nang magsimula siyang sisihin ako sa pagiging wawaldas, kalmado akong kinuha ang kwaderno, at dahan-dahan ko itong inilagay sa harap niya. Ina, ito po ang lahat ng nagastos ko. Kung mayroon pong hindi maganda, handa po akong ayusin. Ang buong hapagkainan ay natahimik. Tiningnan ako ni Carlo at medyo nag-aalangan siya. Namula ang aking biyenan ngunit sinubukan pa rin niyang maging kalmado. Wala akong oras upang tingnan ang mga papel na yan. Ang isang manugang ay dapat mag-ipon, hindi magtala tulad ng isang makina. Dahan-dahan akong ngumiti ngunit sa aking puso, nagkaroon ako ng kumpiyansa. Naintindihan ko na tumama ako sa kanyang kahinaan. Sanay siyang kontrolin ang iba sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ngunit nang harapin niya ang malinaw na katotohanan, wala na siyang dahilan upang tanggihan ito. Ngunit alam ko rin, sa sandaling hindi siya manalo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, maghahanap siya ng ibang paraan upang pabagsakin ako. At na, pagkatapos ng ilang araw, nangyari ang isang bagay. Abala ako sa paglilinis, kaya hindi pa ako nakapagluluto ng hapunan, at sinamantala ito ng aking biyenan upang tawagin ang ilang kamag-anak upang bumisita. Nang dumating sila, nagkunwari siyang nagreklamo, sa buong araw, hindi ako nakakain, ang aking manugang ay tamad at hindi siya nag-abala na magluto. Umakyat ako mula sa kusina at may mga harina pa sa aking kamay, tahimik kong inihain ang pagkain na inihanda ko. Inilagay ko ito sa mesa, kalmado ang boses ko, paumanhin po sa paghihintay. Katatapos ko lang po magluto ng cake at nais ko pong subukan nyo. Tiningnan ng mga kamag-anak ang isa't isa at mayroon na nagsabing mabango ito. Nagulat ang aking biyenan at mumiti siya ng pilit. Ay, nagbibiro lang po ako, marunong naman po siyang magluto. Tiningnan ko siya, hindi na ako nagsalita pa, mumiti na lang ako. Sa aking puso, sigurado ako, hindi siya maaaring magsinungaling habang buhay at malalaman din ng iba ang katotohanan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid at umupo ako at tiningnan ko ang malabong liwanag mula sa bintana. Naisip ko, simula pa lang ito. Mahaba pa ang laban na ito at marami pang sakit, ngunit hindi na ako natatakot dahil natuto na akong harapin ang mga bagay at natuto na akong ipagtanggol ang sarili ko. Pumasok si Carlo at pagod ang kanyang mukha. Tiningnan ko siya at puno ako ng pag-aalala. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ko siya kailangang kalabanin ang kanyang ina, kailangan ko lang siyang maintindihan. Ngunit nang buksan ko ang aking bibig, umiling na siya, huwag mo akong pahirapan. Pagod na akong naipit sa gitna. Ang mga salitang iyon ay parang huling kutsilyo. Naintindihan ko na hindi ako kinakampihan ni Carlo, at hindi rin niya kinakampihan ang kanyang ina, pinipili lang niya ang katahimikan, isang huwad na katahimikan, para sa kanyang sarili. Itinakip ko ang aking kumot at tumalikod ako, ngunit sa aking puso, lalo akong nagiging malinaw. Naintindihan ko na kung gusto kong mamuhay sa bahay na ito nang hindi inaapak-apakan, kailangan kong umasa sa aking sarili. Hindi ako maaaring umasa sa aking asawa, at hindi ako maaaring umasa sa awa ng aking biyenan. Kailangan kong makahanap ng paraan upang malaman niya na hindi ako madaling durugin. Nang gabing iyon, nagsindi ako ng insenso sa harap ng altar, at lihim akong nanalangin, sana po ay bigyan niyo ako ng lakas. Hindi po ako gustong makipaglaban, ngunit hindi ko na po kayang apihin pa. Ang usok ng insenso ay umakyat, at unti-unting huminahon ang aking puso.
Bigla akong naniwala na darating ang araw na malalantad ang lahat, kailangan ko lang maging matyaga. At hindi ko alam na ang unang hakbang na pinili ko upang ipagtanggol ang sarili ko ay magdadala sa aking biyenan sa isang mahirap na sitwasyon na maglalantad sa kanyang totoong mukha sa harap ng buong pamilya. Sa mga sumunod na araw, nang magsimula akong magtala ng aking mga gastos at kalmado akong hinarap ang bawat reklamo, ang bahay na ito ay nalubog sa isang nakatagong tensyon. Hindi na sumisigaw ang aking biyenan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit na parang naghihintay siya ng dahilan upang pahirapan ako. Si Carlo ay lalong naging malayo. Hindi na siya masyadong nakikipag-usat sa akin, pagkatapos niyang umuwi mula sa trabaho, kumakain lang siya at pumupunta sa kanyang silid at wala siyang sinasabi sa akin. Sinubukan kong maging kalmado at ginawa ko ang aking trabaho, ngunit palagi akong nag-aalala dahil alam kong hindi madaling magpapatawad si Aling Nena. At nga, tulad ng kutob ko, nagkaroon ng insidente na naglantad sa mga problema sa pamilya. Sa araw na iyon ay mayroong handaan, at ang lahat ng mga kamag-anak ay naroroon. Ito ay dapat na isang masayang okasyon, ngunit para sa akin, isa itong pagsubok. Dahil alam kong sisiguraduhin ng aking biyenan na ipahiya ako sa harap ng lahat. Maaga akong gumising upang maghanda. Sinunod ko ang utos ng aking biyenan. Nagbalot ako ng mga cake, nagluto ng malagkit na bigas, at naghanda ng hapagkainan. Ginawa ko ito ng maingat, hindi ko nakalimutan ang anuman. Nang unti-unting dumating ang mga kamag-anak, pinuri nila ang pagkain, at sinabi nila na maganda ang presentasyon. Lihim akong natuwa, at naisip ko na marahil ay magiging payapa ang araw na ito. Ngunit ang aking biyenan ay iba. Naglakad siya, at pinunan niya ang bawat maliit na detalye. Nang kumpleto na ang lahat, bigla siyang tumayo sa gitna ng bakuran at sinabi ng malakas, "Tingnan nyo, ang isang manugang ay magluluto ng ganito. Ang sabaw ay matabang, ang isda ay nasunog, at ang malagkit na bigas ay tuyo." Paulit-ulit ko nang sinasabi ngunit hindi siya nagbabago. Natigilan ako. Pinuri lang ng lahat ang pagkain, ngunit biglang binawi niya ang lahat. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa akin. Ang iba ay naawa at ang iba ay nag-aalangan. Bilis ang tibok ng puso ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako yumuko tulad ng dati. Huminga ako ng malalim, at humakbang ako, kalmado ang boses ko, "Ina, alam ko po na hindi po ako perpekto, ngunit ngayon po ay sinabi ng lahat na masarap ang niluto ko, bakit po sinasabi niyo na hindi? Sana po ay sabihin niyo po sa akin kung ano ang mali para po ayusin ko." Biglang natahimik ang hangin. Tiningnan ng mga kamag-anak ang isa't isa at marami ang tumango. Nagulat ang aking biyenan ngunit ngumiti siya ng pilit. Sinabi ko lang iyan para magsikap siya, hindi ko siya pinupuna. Tiningnan ko siya ng diretsyo, mahina ngunit matatag. "Kung gusto niyo po akong magsikap, sana po ay kausapin niyo po ako ng pribado." Ngunit ang pagsasabi nito sa harap ng napakaraming tao ay paraan po ng pagpapahiya sa akin. Manugang po ako, ngunit ako po ay isang tao, at marunong din po akong mahiya, ina. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na humiwa sa hangin. Ang ilang tiya ay umubo at ang iba ay bumuntong hininga. Malinaw na napagtanto nila ang kawalan ng katarungan sa pag-ugali ng aking biyenan. Namula ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang labi, ngunit wala siyang sinabi. Pagkatapos ng handaan, nang umalis na ang mga kamag-anak, bumalik ako sa aking silid. Nanginginig ang aking puso dahil sa tensyon, ngunit naramdaman ko rin ang kaunting pagmamalaki. Sa unang pagkakataon, hindi ko hinayaan ang kanyang mga salita na apihin ako. Ipinagtanggol ko ang aking dangal. Nang gabing iyon, ang bahay ay napuno ng mabigat na katahimikan. Nakaupo si Carlo sa sala at nakasimangot ang kanyang mukha. Nang lumabas ako, tiningnan niya ako, malamig ang kanyang mga mata. "Ipinahiya mo si Mama sa harap ng pamilya. Alam mo ba kung gaano kabigat iyon?" Tumawa ako ng walang gana, nanginginig ngunit matatag ang boses ko. "Nakita mo po ba kung ilang beses akong pinahiya ni Mama? Nakita mo po ba na itinapon sa akin ang sabaw, siniraan ako sa pagiging wawaldas, at pinuna ako sa harap ng lahat? Isang beses mo lang po ba akong pinanigan?" Nagulat siya ngunit nagpaliwanag pa rin siya. "Mainit ang ulo ni Mama, tiisin mo na lang. Ang isang manugang ay dapat magtiis." Ang kabiguan ay umabot sa sukdulan. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko at naramdaman kong napakabanyaga niya. Minsan kaming nangako na mamumuhay ng magkasama, ngunit ngayon, napagtanto ko na mayroong agwat sa pagitan namin na hindi kayang punan.
Ang agwat sa pagitan ng kanyang katahimikan at ng sakit na dinala ko. Bumalik ako sa aking silid, umupo ako sa kama, at bumagsak ang aking mga luha. Naalala ko ang aking ina. Kung narito lang sana siya, sigurado akong hindi niya ako hahayaang mag-isa na magtiis ng ganito. Bumulong ako sa dilim. Ina, ano pong gagawin ko? Nang sumunod na umaga, maaga akong gumising, at tiningnan ko ang paligid ng bahay ng may determinasyon. Alam kong hindi titigil ang aking biyenan, at hindi rin ako ipagtatanggol ng aking asawa. Kaya mayroon lang isang paraan, kailangan kong iligtas ang sarili ko. Hindi ko siya hahayaang sirain pa ang aking pangalan sa harap ng iba. Ipapakita ko sa lahat ang katotohanan. Dumating ang pagkakataon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Isang araw, tinawag ng aking biyenan ang ilang malalapit na kamag-anak upang bumisita. Nagsimula siyang magsalita ng may pahiwatig, matanda na ako, inaasahan ko lang na magkaroon ng manugang na marunong mag-alaga sa pamilya. Ngunit ang batang ito ay iniisip lang ang sarili niya. Ang pera ay ginagastos lang niya, walang alam sa gawaing bahay, at hindi siya nakikinig. Tahimik lang ako na nakaupo, at naghintay ako hanggang sa matapos siyang magsalita. Dahan-dahan kong inilabas ang kwaderno na naglalaman ng mga gastos ko sa loob ng ilang buwan. Inilagay ko ito sa mesa, at mumiti ako, Ina, alam ko po na nag-aalala po kayo sa pamilya, at baka po hindi po ako marunong mag-ipon. Ngunit ito po ang lahat ng nagastos ko. Pwede po bang tingnan po ninyo, mga tsa? Kung mayroon po akong pagkakamali, akuin ko po ang responsibilidad. Nagtanong ang lahat at tiningnan nila ang kwaderno, at ang bawat numero ay malinaw, at ang bawat resibo ay maingat na nakalagay, at ang lahat ay tumango. Mahinang sinabi ng isang tsa, ang batang ito ay maingat sa paggastos, at hindi siya wawaldas. Namula ang aking biyenan, hindi niya inasahan na ganoon ako kahanda. Nauutal siya, Nagbibiro lang ako, gusto ko lang siyang matuto. Ngunit ang mga mata ng lahat ay nagbago, hindi na sila naniniwala sa kanya ng lubusan. Tiningnan ko siya, kalmado ngunit matatag. Hindi ako gustong makipag-away, gusto ko lang na magsalita ang katotohanan para sa sarili nito. At alam ko na mula sa araw na ito, hindi na ako ang mahinang manugang sa mata ng lahat. Nagsimula ako sa unang hakbang sa pagpapatunay sa aking sarili. Ngunit mula rin noon, lalo kong naintindihan na hindi ako kailanman magpapatawad. Lalo siyang magagalit nang makita niyang lumalaban ako. At ang mga bagong plano ay magiging mas nakakalason at mapang-api. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking silid, at narinig ko ang hangin na dumadaan sa bintana, at ang puso ko ay puno ng pag-aalala. Alam kong hindi magiging madali ang mga susunod na araw, ngunit alam ko rin na nagbago ako. Hindi na ako ang manugang na tahimik na nagtiis. Natuto akong itaas ang aking ulo, at ang pagbabagong iyon ay magdadala sa akin sa isang malaking pagbabago, isang pagbabago na hindi kailanman inasahan ng pamilya ng aking asawa. Pagkatapos kong ilabas ang kwaderno na naglalaman ng mga gastos ko sa harap ng mga kamag-anak, humupa ang tensyon sa bahay, ngunit alam kong katahimikan lang iyon bago ang isang panibagong bagyo. Sanay ang aking biyenan sa pagiging makapangyarihan, at hindi siya papayag na mapunta sa ilalim ang kanyang boses. Ang malamig na mga mata na tiningnan niya sa akin ng gabing iyon ay nagpalamig sa akin. Naintindihan ko na hindi niya ako patatawarin, at sa susunod, gagawa siya ng mas masakit na paraan. At nga, pagkatapos ng ilang araw, nagsimula siyang baguhin ang kanyang pag-ugali. Sa labas, tumatawa pa rin siya, at nagkunwari pa siyang nag-aalaga sa harap ng ibang tao. Ngunit sa pang-araw-araw na buhay, gumawa siya ng mga paraan upang ilagay ako sa isang mahirap na sitwasyon. Halimbawa, sinabi niya sa akin na i-jemis ang mga damit sa labas, pagkatapos ay dinala niya ito sa loob, at sinabi niya na hindi ako maingat dahil pinaputi ng araw ang mga damit. O kaya, sinadya niyang iwanan ang isang walang laman na lalagyan ng pampalasa sa kusina, at nang sumunod na umaga, sinisihan niya ako sa hindi pagpansin, at ang buong pamilya ay kumain ng matabang na pagkain. Ang mga bagay na sa tingin ko ay maliliit ay paulit-ulit na nangyayari, at naramdaman kong naiipit ako. Ang mas masakit pa ay hindi nagbago si Carlo. Nanatili siyang walang pakialam, basta tahimik ang bahay, sa tingin niya ay payapa ang lahat. Maraming beses akong sumubok na makipag-usap sa kanya, umaasang maintindihan niya ako. Ngunit ang nakuha ko lang ay isang malamig na sagot. Huwag mo akong pahirapan. Manugang ka at dapat magtiis ka lang, hindi naman malaking bagay yan. Ang mga salitang iyon ay nagpabiyak sa aking puso. Hindi na ako umaasa sa kanya.
Naintindihan ko na sa labanang ito, maaari lang akong umasa sa sarili ko at sa pagmamahal ng aking ina na malayo. Isang hapon, pagkatapos kong maghain, biglang inilabas ng aking biyenan ang isang papel ng utang. Inihagis niya ito sa harap ko, at matalas ang kanyang boses, "Napakawaldas mo, kaya kailangan kong mangutang sa mga kapitbahay upang punan ang mga gastos. Ano ang balak mong gawin?" Natigilan ako. Ito ay malinaw na kasinungalingan, hindi ako kailanman nangutang. Bukod pa rito, maingat kong tinatala ang aking mga gastos. Nanginginig akong nagtanong, "Ina, hindi ko po kailanman ginamit ang pera maliban sa gastos sa palengke. Bakit po may papel ng utang na nakapangalan sa akin?" Tumalas ang kanyang boses. "Tinatawaran mo ako. Dinala nila mismo ang papel sa akin. Narito ang pirma mo." Kinuha ko ang papel at nakita ko na ang pirma ay isang magulo at sinadya niyang gayahin ang pirma ko. Sumikip ang aking puso. Malinaw na gumawa siya ng istorya, ngunit paano ko ito mapapatunayan kaagad sa harap ng buong pamilya? Tiningnan ko si Carlo, umaasa na sa isang pagkakataon, kakampihan niya ako at bibigyan niya ako ng pagkakataon upang magpaliwanag. Ngunit malamig siya, "Kung pumirma ka, dapat tiisin mo, huwag mong hayaan si mama na magbayad para sayo." Ang mga salitang iyon ay parang nakamamatay na kutsilyo. Naumid ang lalamunan ko at nagluha ang aking mga mata, ngunit hindi ko hinayaan ang sarili kong umiyak. Kalmado kong inilagay ang papel at matatag ang boses ko, "Hindi po ako nangutang at hindi po ako pumirma. Kung gusto niyo po itong linawin, handa po akong humingi ng tulong sa pulis upang kumpirmahin ang pirma. Naniniwala po ako na hindi po ako bibigyan ng katotohanan." Biglang natahimik ang silid at namutla ang aking biyenan at hindi niya inasahan na maglalakas loob akong magsalita tungkol sa pulis. Nag-alangan siya sa loob ng ilang sandali at mumiti ng pilit. "Huwag mo na lang pansinin ang sinabi ko, ngunit tandaan mo na basta manugang ka, dapat alam mo ang lugar mo." Tiningnan ko siya, nagagalit ang puso ko. Naintindihan ko na umatras lang siya ng pansamantala at ang galit niya ay naroon pa rin. Ngunit alam ko rin, nakagawa na ako ng isa pang hakbang sa pagtatanggol sa sarili ko. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naalala ko ang aking ina at ang kanyang malumanay ngunit matatag na mga mata. Naisip ko kung nalaman niya na sinisiraan ako ng ganito, gaano siya kasasaktan. Ngunit naisip ko, marahil ay gusto niya rin akong maging malakas tulad ngayon. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging matalino ang aking biyenan. Hindi na siya gumawa ng mga kasinungalingan, ngunit naglalagay siya ng mga bulong sa tainga ni Carlo. "Mag-ingat ka, marunong siyang magtago ng pera, sigurado akong may itinatago siya. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip ng isang babae?" Narinig ko ito nang hindi sinasadya. Sumakit ang aking puso. Hindi lang ako hinahamak, kundi pinaghihinalaan ako sa sarili kong tahanan. Isang gabi, tahimik akong umupo sa tabi ng altar at nagsindi ako ng insenso. Lihim akong nanalangin, kung totoo po ang mga ninuno, sana po ay bigyan niyo pa po ako ng lakas. Hindi ko po gustong sirain ang pamilya, ngunit hindi po ako makakapamuhay ng ganito habang buhay. Ang usok ng insenso ay umakyat, at unti-unting huminahon ang aking puso. Alam ko na darating ang araw na malalantad ang lahat, kailangan ko lang maging matyaga. Dumating ang pagkakataon ng biglaan. Isang umaga, dumalaw ang isang kapitbahay, at hindi sinasadyang sinabi niya sa harap ko na ilang araw na ang nakalilipas, ang aking biyenan ay nangutang sa kanila, ngunit ginamit niya ang pangalan ko bilang dahilan. Natigilan ako, kaya ang katotohanan ay malinaw na. Gumawa siya ng istorya upang ipahiya ako. Nang gabing iyon, habang kumakain ang buong pamilya, tumingin ako ng diretsyo sa aking biyenan, kalmado ngunit matatag ang boses ko. "Ina, sinabi po ninyo na nangutang ako, ngunit sinabi po ng kapitbahay kaninang umaga na kayo po ang nangutang at ginamit niyo po ang pangalan ko. Hindi po ako galit, ngunit sana po ay huwag niyo po akong ilagay sa mahirap na sitwasyon." Parang nagyelo ang hapagkainan. Tumingin si Carlo, nagulat ang kanyang mukha. Namutla ang aking biyenan at nagmadali siyang magpaliwanag. Nag-bear lang ako, hindi naman malaking bagay yon. Nanatili akong kalmado. "Isang bagay lang po ang hinihiling ko sa inyo, maaaring nagkakamali po ako, ngunit sana po ay maging patas po kayo. Hindi ko po kayang dalhin ang mga bagay na hindi ko ginawa." Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong pamilya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata ni Carlo, na para bang nagsisimula siyang mapagtanto ang isang bagay.
Nang gabing iyon, umupo ako sa aking silid, puno pa rin ako ng tensyon. Alam ko na simula pa lang ito at hindi titigil ang aking biyenan. Ngunit naintindihan ko rin na ang katotohanan ay unti-unting nagiging malinaw at kung magiging matyaga ako, darating ang araw na hindi na niya ito matatago. Ngunit hindi ko inasahan na ang aking pagiging matatag ay magiging dahilan upang ilabas ng aking biyenan ang kanyang totoong mukha sa harap ng buong pamilya nang walang pagtatangi. At ang araw na iyon ay mas malapit kaysa sa inaakala ko. Mula sa araw na nailantad ang katotohanan tungkol sa utang, ang bahay ay naging mas mabigat kaysa sa dati. Ang aking biyenan ay nagmadaling tanggihan ito, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo, puno ng galit. Si Carlo ay tila nagsisimulang magbago. Nakita ko siyang lihim na tumitingin sa akin, at minsan ay gustong magsalita, ngunit hindi niya ito ginagawa. Marahil sa kanyang puso, natatanto niya ang mga kasinungalingan mula sa kanyang ina. Gayunpaman, ang kanyang pagiging tahimik at pagiging mahina ay hindi pa rin nagbabago. Alam kong mayroong panibagong pagsabog na darating, at nangyari ito ng mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Sa araw na iyon, nagtipon-tipon na naman ang mga kamag-anak upang pag-usapan ang isang kaganapan. Ang buong pamilya ay nagsama-sama at dapat ay masaya ang kapaligiran. Ngunit sa mga mata ng aking biyenan, nakita ko ang mga nagbabagang apoy. Siya ay mayroong dangal, at ang utang na nakapangalan sa akin ay nagpahiya sa kanya, kaya tiyak na maghahanap siya ng pagkakataon upang gumanti. At sa gitna ng hapunan, habang nag-uusap ang lahat, biglang sinabi ng aking biyenan ng malakas, "Mga tiya, sasabihin ko sa inyo, ang pagiging biyenan ay napakahirap." Siya ay nanirahan sa bahay na ito sa loob ng ilang taon, at wala siyang ginawa kundi umasa sa iba, at walang siyang ginawa. Ang pera ay itinatago niya, walang alam sa gawaing bahay. Kahit ang pinakasimpleng bagay na pag-aalaga sa biyenan, hindi niya magawa ng maayos. Biglang natahimik ang buong hapagkainan. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat na nakatingin sa akin. Mayroon na bumubulong, mayroong nagsisimangot, at mayroong naawa sa akin. Naramdaman kong kumulo ang dugo ko, nalungkot ako at napuno ako ng hinanakit, ngunit hindi na ako ang manugang na mahiyain noong nakaraang buwan. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan akong sumagot, "Ina, manugang po ako, hindi po ako naglakas loob na sagutin kayo, ngunit ang mga ginawa ko, maingat ko pong isinulat ang bawat sentimo at bawat gawain. Hindi po ako kailanman kumuha ng pera sa pamilya para sa sarili ko. Kung gusto niyo po, maaari ko po itong ipakita sa lahat. Hindi po ako natatakot sa katotohanan." Pagkatapos ay kinuha ko ang kwaderno na naglalaman ng mga gastos ko sa aking bulsa. Ibinukas ko ito at ibinigay ko sa tiyo, ang taong kilala sa pagiging patas sa pamilya. Tiningnan niya ito at tumango siya, malinaw ang ginawa ng batang ito, at walang mali, at mas maingat siyang gumastos kaysa sa iba. Tiningnan din ito ng iba at tumango rin sila bilang pagsang-ayon. Nakita kong namutla ang aking biyenan at nanigas ang kanyang mukha. Hindi niya inasahan na maglalakas loob akong harapin siya ng hayagan. Ngunit hindi pa rin siya sumuko, inihagis niya ang kanyang kutsara sa mesa, nanginginig ang boses niya, ngunit sinubukan pa rin niyang maging makapangyarihan. "Ang mga numero lang ang tinitignan niyo sa papel, sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa likod ko? Maaari ring gawa-gawa ang mga papel." Nang matapos siyang magsalita, nag-ingay ang buong pamilya. Tiningnan ko siya, sumakit ang puso ko, ngunit puno ako ng determinasyon. Dahan-dahan akong sumagot, "Kung sinasabi niyo po na gawa-gawa ko lang ito, ipakita niyo po ang inyong ebidensya, at handa po akong harapin kayo. Ngunit tandaan po ninyo, ang paggawa ng kasinungalingan upang ipahiya ako sa harap ng mga kamag-anak ay hindi lang po makakasakit sa akin, kundi magbibigay rin po ito ng masamang pangalan sa pamilyang ito." Nagdilig ang hangin. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang bumulong, at mayroong nagsabi ng direkta, "Hipag, dapat maging patas ka sa lahat." Alam ng lahat ng tao sa kapitbahayan kung paano siya mamuhay. Huwag mo siyang sirain, baka pagtawanan ka ng ibang tao. Sa unang pagkakataon, nakita kong nag-alangan ang aking biyenan sa harap ng mga kamag-anak. Hindi na siya nagsalita pa, tahimik lang siyang nakaupo, namutla ang kanyang mukha, at matalim ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Ang hapunan ay natapos sa isang mabigat na kapaligiran. Bumalik ako sa aking silid, tahimik akong umupo, at gulong-gulo ang isip ko. Hindi ako masaya dahil nanalo ako sa isang away. Sa halip, malungkot ako at pagod. Hindi ko kailanman ginusto na gawing masama ang aking biyenan sa mata ng mga kamag-anak. Gusto ko lang na maging patas siya.
Ngunit wala siyang binigay sa akin na ibang paraan kundi ang lumaban. Nang gabing iyon, pumasok si Carlo sa silid at tahimik niya akong tiningnan sa loob ng mahabang panahon. Sa huli, sinabi niya, nagbago ka na. Noon, mabait ka at nagtitiis ka, ngunit ngayon ay gusto mong kalabanin si Mama. Tumawa ako ng walang gana at namumula ang aking mga mata. Hindi ko po gustong kalabanin ang sinuman, gusto ko lang pong mamuhay ng may dangal. Naisip mo po ba, sa loob ng matagal na panahon, na nagtiis po ako, kahit isang beses lang po ay kinampihan mo ako. Tahimik po ako at lalo lang po niya akong inaapi. Kapag nagsalita po ako, sinasabi mo po na kinakalaban ko siya, kaya ano po ba ang dapat kong gawin? Yumuko siya at hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumalikod at naiwan sa akin ang isang matinding kalungkutan. Naintindihan ko, kahit na nagbago ang kanyang isip, wala siyang lakas ng loob upang panigan ako. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, naisip ko ang aking ina. Naalala ko ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. Bumulong ako, ina, hindi po kita bibigyan, magiging matatag po ako. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumalat ang tsismis sa kapitbahayan. Pinag-usapan nila ang tungkol sa aking biyenan at sa akin. Ang iba ay nagsabing matigas ang ulo ko, ang iba naman ay nagsabing matapang ako. Ngunit ang mahalaga ay ang ganap na kapangyarihan ng aking biyenan sa mata ng mga kamag-anak ay nagsisimula ng bumagsak. Nakita ko siyang lalong nagiging tensyonado, at minsan ay sumisigaw pa siya ng walang dahilan sa mga taong nasa bahay. Alam ko na kapag ang kanyang reputasyon ay nagsimulang masira, lalo pa siyang maghahanap ng paraan upang gumanti. At nagsimula siyang mag-isip ng isang mas masamang plano. Isang plano upang paalisin ako sa bahay na ito sa sarili kong paa. Isang hapon, lihim kong narinig siyang bumubulong kay Carlo sa sala. Anak, kailangan mong isipin ang iyong kinabukasan. Kung hindi kayo bagay, maghiwalay kayo. Makakahanap ka ng ibang asawa, ngunit isa lang ang nanay mo. Kung hahayaan mo lang ito, darating ang araw na siya na ang mamumuno sa bahay. Pagkatapos ay pagsisisihan mo ito. Tumigil ang tibok ng puso ko. Tahimik akong nakatayo sa sulok ng hagdan at narinig ko ang bawat salita. Kaya sa kanyang mga mata, isa akong tinik na kailangang bunutin, at nagsimula na siyang magtanim ng ideya ng diborsyo sa isip ni Carlo. Nanginginig akong bumalik sa aking silid, at bumagsak ang aking luha, ngunit nang tingnan ko ang aking sarili sa salamin, nakita ko ang isang kakaibang lakas sa aking mga mata. Alam ko na kung susuko ako ngayon, mawawala ang lahat sa akin. Kabanata 1:0, Luha ng pagsisisi. Kailangan kong maghanda para sa susunod na hakbang, isang mahalagang hakbang upang ipagtanggol ang sarili ko at ang dangal na ibinigay sa akin ng aking ina. Mula sa araw na hindi sinasadya kong narinig ang aking biyenan na sinasabi kay Carlo na mag-isip tungkol sa diborsyo, parang nagkaroon ng malaking lamat sa aking puso. Hindi na ako umaasa sa aking asawa dahil masyado siyang mahina at madaling maimpluwensyahan ng kanyang ina. Ngunit ang masakit sa akin ay hindi ang takot na mawala ang aking asawa, kundi ang pakiramdam ng pagtataksil sa sarili kong bahay. Inakala ko na basta maging tapat lang ako, tatanggapin ako. Ngunit ngayon, ilusyon lang ang lahat. Sa mga sumunod na araw, ang kapaligiran sa bahay ay lalong naging mabigat. Madalas akong iniiwasan ni Carlo, at minsan ay natutulog siya sa trabaho, at ginawa niyang dahilan ang pagiging abala niya. Ang aking biyenan naman ay lalong naging mapang-api. Hindi na siya maingat at naghahanap siya ng mga paraan upang paalisin ako sa bahay. Madalas siyang magsalita ng masakit na mga salita sa harap ng mga kamag-anak. Kung nakapag-asawa lang ang anak ko ng ibang babae, siguro ay mayaman na sila ngayon. Ngunit ang batang ito ay wawaldas lang at hindi siya nakakatulong. Bawat marinig ko ang mga salitang iyon, parang may kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Hindi na ako umiiyak tulad ng dati, ngunit sa gabi, habang nakahiga ako, bumabagsak ang luha ko. Naalala ko ang aking ina, ang kanyang magaspang na kamay na hinawakan ang aking kamay, at mahina siyang sinabi, hindi mo dapat hamakin ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ang nagpabangon sa akin, kahit na anong luha ang bumagsak, hindi ko hahayaang bumagsak ako. Isang araw, tinawag ako ng aking biyenan sa labas, kung saan nakaupo ang ilang kapitbahay. Ngumiti siya ng walang gana, at sapat na ang lakas ng boses niya para marinig ng lahat. Ang isang manugang na walang anak ay walang silbi tulad ng tuyong puno sa bakuran. Matanda na ako, inaasahan ko lang na magkaroon ng apo, ngunit wala siyang nagawa sa loob ng ilang taon. Siya ay talagang walang swerte sa anak.
Natigilan ako. Pumunta ako at ang aking asawa sa doktor. Sinabi ng doktor na normal kaming pareho, hindi lang talaga kami binibigyan ng pagkakataon na magkaanak, ngunit sinisisi niya ako sa lahat. Naawa sa akin ang ilang kapitbahay. Naramdaman kong namula ang aking mukha at naumid ang lalamunan ko. Gusto kong sumagot ngunit naalala ko ang mga mata ng aking ina na nagpapayo. Kalmado akong sumagot, "Ina, alam ko po na umaasa po kayo sa apo, at umaasa rin po ako, ngunit hindi po ito sinasadya. Sa tingin ko po, sa halip na sisihin, sana po ay magkaroon tayo ng kapayapaan, para po ay bumalik ang swerte sa pamilya." Ang aking mga salita ay nagpatahimik sa kapaligiran. Mahinang nagsalita ang isang kapitbahay. "Huwag mo siyang pahirapan. May sariling kapalaran ang mag-asawa." Dahil hindi siya makasagot, umiti na lang ang aking biyenan ng pilit. Ngunit sa kanyang mga mata, alam kong lalo pa siyang nagalit. Nang gabing iyon, narinig ko na naman siyang kausap si Carlo, ang klase niyang babae na walang kakayahang magkaanak ay hindi dapat alagaan. "Bata ka pa, at marami pang babae ang gustong maging asawa mo. Makinig ka sa nanay mo, dapat mo na siyang hiwalayan." Nakahiga ako sa aking silid, parang pinunit ang aking puso. Naintindihan ko na ang araw na itatapon niya ako sa bahay na ito ay malapit na. At si Carlo, sa kanyang pagiging mahina, ay maaaring bitawan ako anumang oras. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na gustong maghintay na paalisin ako. Naalala ko ang sinabi ng aking ina, "Kung hinahamak ka nila, dapat mong patunayan ang halaga mo. Huwag mong hahayaang apihin ng sinuman ang iyong pagpapahalaga sa sarili." Mula sa aking puso, nag-apoy ang isang pagmamalaki. Lihim akong naghanda. Ginawa ko pa rin ang aking mga tungkulin, ngunit kasabay nito, isinulat ko ang lahat ng mga beses na inapi ako ng aking biyenan, ang mga kasinungalingan niya, at maging ang pagkakataon na ginamit niya ang pangalan ko sa utang niya. Ginawa ko ito hindi para gumanti, kundi para mayroon akong ebidensya kapag kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Isang hapon, dumating ang pagkakataon ng biglaan. Tinawag ng aking biyenan ang mga kamag-anak upang pumunta sa bahay at nagsimula na naman siyang magreklamo. "Tingnan niyo, sobrang naghihirap ako. Nagkaroon ako ng manugang sa loob ng ilang taon, ngunit wala siyang silbi. Ginagastos lang niya ang pera ng pamilya at wala siyang anak. Kailangan ko na sigurong makahanap ng kalayaan para sa anak ko." Nang matapos siya, marami ang bumulong. Tumayo ako, nanginginig ang puso ko, ngunit matatag ang boses ko. "Ina, nirerespeto ko po kayo, ngunit hindi na po ako maaaring manahimik. Mula po noon hanggang ngayon, ang lahat ng ginastos ko ay malinaw na nakatala. Ang tungkol po sa utang sa kapitbahay ay kinumpirma na po nila na kayo po ang nangutang. Tungkol naman po sa pag-aanak, nagpatingin na po kami ng asawa ko sa doktor. Sinabi po ng doktor na normal po kaming dalawa. Hindi po ako gustong makipag-away, ngunit hindi ko po hahayaang magpatuloy ang inyong kasinungalingan." Ang buong pamilya ay natahimik. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ko ang recordings na lihim kong ni-record ang aking biyenan na inaapi ako. Ang boses niya sa telepono ay malinaw. "Wawaldas ka. Wala kang anak, kailangan kitang paalisin." Nagulat ang lahat. Namutla ang mukha ni Carlo. Nagmadali ang aking biyenan upang agawin ang telepono, ngunit nahawakan ko ito ng mahigpit. "Kalmado ako, ina, hindi ko po kailanman gustong kalabanin kayo, ngunit hindi ko po hahayaang yurakan ang aking dangal. Kung gusto niyo po, maaari ko po itong ibigay sa mga kamag-anak at sa mga otoridad. Isang bagay lang po ang hinihiling ko, maging patas po kayo." Biglang natahimik ang hangin. Isang tiyo ang nagsalita, "Hipag, tama ang sinabi ng batang ito. Ang isang manugang ay tao rin, hindi mo siya dapat itulak sa dulo, dahil sa pagiging biyenan, makakasira lang iyan sa pangalan ng pamilya." Namutla ang aking biyenan, at nanginginig ang kanyang labi, ngunit wala siyang masabi. Nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng galit, ngunit nakita ko rin ang takot. Nang gabing iyon, dahan-dahang pumasok si Carlo sa silid, umupo siya sa tabi ng kama at mahina siyang sinabi, "Pasensya na, hindi ko inasahan na aabot sa ganito." Tiningnan ko siya, nasasaktan ako at pagod. Mahina akong sumagot, "Hindi mo kailangan humingi ng tawad, sana lang ay maintindihan mo. Hindi po ako kumakalaban sa sinuman, gusto ko lang mamuhay ng maayos. Kung sa tingin mo po ay pabigat po ako, bitawan mo po ako, ngunit hindi ko hahayaang yurakan ng sinuman ang aking pagkatao." Tahimik siya at yumuko siya. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata.
Ngunit hindi na ako naniniwala sa mga salita. Ang kailangan ko ngayon ay hindi isang huling paghingi ng tawad, kundi isang tunay na pagbabago. Humiga ako at bumagsak ang aking luha, ngunit naramdaman kong nakahinga ako ng maluwag. Dahil naglakas loob akong harapin ang mga bagay at naglakas loob akong magsalita. Kahit na marami pang bagyo sa hinaharap, hindi na ako ang mahinang tao tulad ng dati. At hindi ko alam na dahil sa mga recording, isa pang katotohanan na mas nakakagulat ang unti-unting malalantad. Isang katotohanan na magpapabigla sa buong pamilya ng aking asawa na walang pagtatangi. Pagkatapos kong ilabas ang mga recording sa harap ng mga kamag-anak, ang kapaligiran sa bahay ay lubos na nagbago. Ang aking biyenan ay hindi na matalas ang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay lalong naging mabigat. Mas tahimik siya, ngunit ang katahimikan na yon ay mas nakakabahala sa akin. Alam ko na para sa isang tao na tulad niya, ang katahimikan ay katahimikan lang bago ang bagyo. Nagbago rin si Carlo pagkatapos ng araw na yon, hindi na niya ako sinisigawan tulad ng dati, ngunit naging malayo pa rin siya. Sa tuwing nagkakaharap kami, ang kanyang mga mata ay nag-aalangan na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya ito ginagawa. Marahil sa kanyang puso, nahihirapan siya, ngunit pinili pa rin niyang manahimik sa halip na panigan ang katotohanan. Nananatili ako sa mga araw na yon ng may pag-aalala. Ngunit ang aking pagiging maingat, ang aking gawi sa pagtatala ng bawat pangyayari sa bahay, ay hindi sinasadyang tumulong sa akin na malaman ang isang malaking lihim, isang katotohanan na hindi ko kailanman naisip. Isang araw, nililinis ko ang silid ng aking biyenan. Habang nililigpit ko ang drawer, nakita ko ang isang tumpok ng mga papel na nakalagay sa isang lumang sobre. Gusto kong ibalik ito sa dati ngunit ang papel sa loob ay dumulas palabas. Ang aking mga mata ay tumigil sa malaki, pulang numero, isang papel ng utang sa bangko na may malaking halaga, 1-1-0. Nagulat ako. Kaya ang mga sinabi niya tungkol sa utang ay gawa-gawa lang. Dahil matagal na siyang may malaking utang. Ngunit itinago niya ito sa lahat. Nanginginig kong hinawakan ang mga papel, at malinaw kong nakita ang pangalan ng aking biyenan sa ilalim ng pirma. Lubos akong nataranta. Kaya sa loob ng matagal na panahon, ang mga sinasabi niya sa akin, tulad ng pagiging wawaldas at utang, ay para lang itago ang lihim na ito. Sa sandaling iyon, pumasok ang aking biyenan, at nakita niya akong hawak ang mga papel, nagbago ang kulay ng kanyang mukha, nanlaki ang kanyang mga mata, at nagsalita siya, "Ano ang ginagawa mo sa mga gamit ko?" Hinawakan ko ng mahigpit ang mga papel, kahit na mabilis ang tibok ng puso ko, sinubukan ko pa ring maging kalmado. "Ina, hindi po sinasadya, nililinis ko lang po ang silid, at nahulog ang mga papel kaya nakita ko po." "Totoo po ba ito, ina? Bakit po itinago niyo ang ganito kalaking utang sa pamilya?" Nanginginig ang aking biyenan at bigla siyang sumigaw. "Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin." Tumakbo siya upang agawin ang mga ito, ngunit mabilis ko itong inilagay sa aking dibdib. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, sa unang pagkakataon, naglakas loob akong harapin siya ng matatag. "Ina, hindi po ako gustong gumawa ng gulo, ngunit kailangan po ninyong maintindihan, na napakaraming sakit na po ang dinanas ko, dahil sa pagbibintang ninyo sa akin na nangungutang. Kung mananahimik po ako, iisipin ng iba na nagkakamali ako. Ngunit ngayon po na alam ko na ang katotohanan, huwag niyo po akong apakan." Namutla ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang labi, ngunit wala siyang masabi. Naupo siya sa kama, humihingal. Alam ko na hindi niya inasahan na maglalakas loob akong hawakan ang ebidensya. Nang gabing iyon, tahimik kong sinabi kay Carlo. Ibinigay ko sa kanya ang mga papel, nanginginig ang boses ko, "Tingnan mo, ito ang katotohanan. Matagal na akong sinisiraan na wawaldas at nangungutang, ngunit ang utang ay sa nanay mo." Kinuha niya ito at nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Nakita kong nanginginig ang kanyang labi at nagulat ang kanyang mga mata. Marahil sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang kanyang ina ay nagtago ng napakaraming bagay. Ngunit sa halip na sabihin ang isang bagay upang ipagtanggol ako, kinamot niya ang kanyang ulo at pagod ang boses niya, "Hindi. Wala akong alam." "Bakit? Bakit ginawa ito ni Mama?" Tiningnan ko siya at nasasaktan ako at nabigo. Hindi ko siya kailangan nasisihin ang kanyang ina, gusto ko lang niyang makita ang katotohanan. Ngunit tila napakahina niya upang harapin ang katotohanan. Nang sumunod na umaga, hindi na ito maitatago pa. Handa na ako, kaya nang magtipon-tipon ang mga kamag-anak, matapang kong inilagay ang mga papel ng utang sa gitna ng mesa.
Paumanhin po sa pagsasabi nito, ngunit hindi ko po hahayaang sirain ang aking dangal. Ito po ang papel ng utang na nakapangalan kay mama na may tatakpo ng bangko. Matagal na po akong sinisiraan na nangungutang ngunit hindi po ito ang totoo. Nagulat ang lahat at mayroong kumuha at tiningnan ito ng maigi at tumango. Ang buong silid ay nag-ingay. Nagulat ang lahat. Dahil matagal na panahon, ang aking biyenan ay kilala sa pagiging strikto at hindi kailanman ipinakita na may utang siya. Tahimik na nakaupo ang aking biyenan at parang naubusan siya ng dugo. Nanginginig siya at sinubukan niyang maging matatag. Ako. Nangutang ako para sa pamilyang ito at siya ay. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagulo at wala nang naniniwala sa kanya. Isang matandang tiyo ang nagsalita, hipag, lahat ay dumadaan sa mahirap na oras, ang paungutang ay hindi masama, ngunit ang mali ay ang pagsisi sa manugang mo. Kung malalaman ito ng ibang tao, mawawala ang iyong dangal. Ang kapaligiran ay parang gumuho sa paligid ng aking biyenan. Yumuko siya at wala siyang masabi. Nakaupo si Carlo sa tabi niya at sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang kahihiyan. Tinignan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na parang gusto niyang humingi ng tawad, ngunit naumid ang kanyang lalamunan. Tahimik akong nakaupo, nanginginig ang aking kamay, ngunit naramdaman ko ang isang kaluwagan na hindi ko pa naramdaman. Sa wakas, ang katotohanan ay nailantad, at sa wakas, ang mga sakit na dinala ko ay nilinaw. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid, nagsindi ako ng insenso, at tiningnan ko ang usok na umaakyat at naumid ang lalamunan ko. Bumulong ako, ina, nagawa ko po, hindi na po nila ako apakan. Ngunit nalulungkot po ako dahil ang pamilyang ito ay may lamat na at wala ng pagtitiwala. Matagal akong nakaupo sa tabi ng kama at bumagsak ang aking luha. Hindi ako masaya na nailantad ang totoong mukha ng aking biyenan. Dahil sa aking puso, umaasa pa rin ako na mamahalin niya ako tulad ng isang ina. Ngunit alam ko na pagkatapos nito, ang agwat sa pagitan namin ay masyado ng malaki at hindi na ito maayos pa. At naintindihan ko rin na simula pa lang ito. Dahil kapag ang pagmamalaki ng isang tao na tulad niya ay nasaktan, lalo siyang magagalit at maghahanap siya ng mas malupit na paraan upang labanan ako. Ang daan sa hinaharap ay sigurado na puno ng mga bagyo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan ko ang buwan sa labas ng bintana, at sinabi ko sa sarili ko, hindi po kita bibiguin, ina. Mamumuhay po ako ng karapat-dapat kahit na dumaan pa ako sa napakaraming bagyo. Pagkatapos na nailantad ang utang ng aking biyenan sa harap ng mga kamag-anak, ang bahay ay nagkaroon ng ibang kapaligiran, wala na ang mga tawanan gabi-gabi, sa halip ay isang mabigat at nakakaipit na katahimikan. Nang dumaan ako sa aking biyenan, naramdaman ko ang kanyang mga mata na nag-aalab na parang gusto akong sunugin. Alam ko na ang katotohanan na nailantad ay nagpahiya sa kanya, at hindi niya ako patatawarin dahil sa sitwasyon na yon. Sa loob ng ilang araw, hindi niya ako direktang kinausap, ngunit nagpaparinig siya kay Carlo. Maraming beses akong malinaw na narinig siyang nagrereklamo, tingnan mo, naglakas loob siyang ipahiya ako sa harap ng mga kamag-anak. Ang isang babae na walang respeto sa kanyang biyenan ay walang silbi. Kung mananatili ka sa kanya, magdurusa ka. Nakatayo ako sa labas ng pinto, at narinig ko ang bawat salita, at dumugo ang aking puso. Hindi ko sinadya na ipahiya siya. Gusto ko lang ipagtanggol ang aking dangal. Ngunit sa kanyang paningin, iyon ay isang kasalanan na hindi niya mapapatawad. Lalo pang naging naguguluhan si Carlo sa mga araw na iyon. Nakita ko siyang nakaupo sa labas ng ilang gabi, mayroon siyang sigarilyo na hindi niya naubos. Nang pumasok siya sa silid, wala siyang sinabi sa akin. Naintindihan ko na naipit siya sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa, ngunit sa halip na maghanap ng solusyon, pinili niya na manahimik at hayaan akong harapin ang mga problema. Isang umaga, habang naghahanda ako ng pagkain, narinig kong kausap ng aking biyenan ang kapitbahay sa labas ng gate. Nagreklamo siya na matigas ang ulo ko at walang respeto, at naglakas loob akong sagutin siya sa harap ng mga kamag-anak. Pagkatapos ay sinabi niya, puno ng pang-aasar. Nagkaroon ako ng manugang upang magkaroon ng tulong, ngunit nagkaroon ako ng problema. Ako ay walang swerte. Nanginginig ang aking kamay, muntik nang mahulog ang kutsilyo na ginagamit ko sa paghiwa ng gulay. Nilunok ko ang aking luha, at sinubukan kong tapusin ang almusal.
Ngunit nang ilagay ko ang plato sa mesa, nakita kong tinabig ito ng aking biyenan at sinabi kay Carlo, "Kumain ka, hindi ko kayang kainin ang niluto niya." Tumalikod ako ngunit bumagsak na ang aking luha. Ang katahimikan ni Carlo sa sandaling iyon ay parang isang kutsilyo na humiwa ng malalim sa aking puso. Nang gabing iyon, naglakas loob akong kausapin ang aking asawa. Umupo ako sa harap niya, nasamid ngunit matatag ang boses ko, "Mahal, matagal na po akong nagtitiis, sana po ay maintindihan mo po ako. Hindi po ako gustong kalabanin si Mama, ngunit hindi na po ako maaaring yumuko ng habang buhay. Naisip mo po ba kung anak po ako ni Mama, at tinrato niya po ako ng ganito, kaya mo po ba itong tiisin?" Tahimik siya sa loob ng mahabang panahon at bumuntong hininga siya. "Alam ko na nagdurusa ka, ngunit kailangan mo ring isipin si Mama. Matanda na siya at pabago-bago ang kanyang isip, tiisin mo na lang." Tiningnan ko siya at bumagsak ang aking luha. Bigla kong naintindihan na marahil sa buong buhay niya, yumuyo ko lang siya sa kanyang ina, tama man o mali, at ang huling pag-asa sa aking puso ay nawala. Pagkatapos ng araw na yon, nagpa siya akong mamuhay ng iba. Hindi na ako umaasa sa proteksyon ng aking asawa, at hindi ako naghihintay na magbago ang aking biyenan. Ginawa ko ang aking mga tungkulin bilang isang manugang, nagluto, naglinis, at nag-alaga sa bahay. Ngunit kapag sinisiraan niya ako o nagsasalita siya ng masakit, hindi na ako mananahimik. Sasagutin ko siya ng kalmado, at minsan ay may ebidensya pa. Minsan ay sinisihan niya ako sa pagbibigay ng pera sa aking pamilya. Hindi ako nakipag-away, ipinakita ko lang sa kanya ang bank statement na maingat kong itinabi. Namula siya ngunit wala siyang masabi. Alam ko na ang pagiging matatag ay ang tanging paraan upang manatili sa bahay na ito. Minsan, sinadya niyang bigyan ako ng kaunting pera para sa palengke, at nang bumalik ako, sinisihan niya ako sa pagluluto ng simpleng hapunan na nagpahiya sa kanya sa harap ng kanyang bisita. Kalmado akong sumagot, "Ilan po bang pera ang binigay niyo po sa akin? Kung ano po ang binigay niyo po sa akin, iyon po lang ang kaya kong bilhin. Kung gusto niyo po ng mas magandang hapunan, sana po ay bigyan niyo po ako ng mas maraming pera." Natahimik ang buong pamilya. Tiningnan ako ni Carlo, nagulat siya at nag-aalangan. Ngunit malinaw kong nakita na sumang-ayon ang ibang mga kamag-anak. Nagsimula silang mapagtanto na hindi ako mali tulad ng sinasabi ng aking biyenan. Sa mga araw na yon, unti-unti akong naging manhid. Hindi na ako madalas umiyak tulad ng dati, ngunit lalong naging malalim ang sakit sa aking puso. Gabi-gabi, madalas akong tumawag sa aking ina, nanginginig ang boses ko, "Ina, pagod na pagod po ako, hindi ko po alam kung hanggang kailan po ako makakatagal." Matagal na nanahimik ang aking ina sa kabilang linya, at mahina siyang sinabi, "Anak, kung hindi ka masaya, huwag mong pilitin ang sarili mong manatili. Ang buhay mo ay sayo, at ayaw kong makita kang unti-unting mamatay sa isang malamig na bahay." Nang marinig ko ang sinabi ng aking ina, nanikip ang lalamunan ko. Matagal na akong nagsisikap na manatili, nagtitiis para sa pamilya. Ngunit tinanong ko ba ang aking sarili? Masaya pa ba ako? Nabubuhay pa ba ako o nag-exist lang? Isang hapon, habang naglalaba ako sa labas, mahinang sinabi ng isang tiya, "Anak, nakita ng lahat. Huwag mong isipin na naniniwala ang lahat sa sinasabi ng biyenan mo. Sinasabi lang nila ang mga bagay-bagay ngunit naawa sila sa iyo. Dapat mo lang alagaan ang sarili mo." Tahimik ako. Ang mga salitang iyon ay parang patak ng tubig na nagpaapaw sa baso. Naintindihan ko, hindi ako nag-iisa. Sa labas, mayroong nakakakita ng sakit na nararamdaman ko. Nang gabing iyon, matagal akong nakaupo sa harap ng altar, at lihim akong nanalangin, "Sana po ay bigyan niyo po ako ng sapat na lakas." Nagsikap po ako, nagtiis po ako, ngunit hindi po ako gustong bumagsak. Babangon po ako hindi lang para sa sarili ko kundi para rin sa aking ina. Ang taong nagsabi po sa akin na huwag kailanman hamakin ang sarili ko. Nang mawala ang usok ng insenso sa gabi, naramdaman kong naging malinaw ang aking puso. Alam ko na ang daan sa hinaharap ay maaaring puno ng mga bagyo, ngunit handa na ako. Kung kinakailangan, aalis ako sa bahay na ito. Ngunit aalis ako ng may dangal, hindi ng may kahihiyan, upang patunayan na hindi ako mahina. At hindi ko inasahan na sa mga sumunod na araw, nang itulak ako ng aking biyenan sa dulo, gagawa ako ng isang desisyon na magpapabigla sa buong pamilya, at ang aking asawa ay sa unang pagkakataon, luluhod at hihingi sa akin ng tawad. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako sa isang kakaibang sitwasyon, pagod ngunit matatag.
Alam ko na hindi titigil ang aking biyenan. Siya ay magkakaroon ng huling hakbang upang paalisin ako sa bahay na ito. At handa na rin ako. Kung itutulak niya ako sa dulo, pipiliin kong umalis. Ngunit aalis ako ng may dangal sa halip na mapahiya. At ang hapunan sa araw na iyon ay naging lugar ng pagsabog. Biglang sinabi ng aking biyenan sa harap ng buong pamilya. Anak, pakinggan mo ako, matanda na ako, at hindi ko na kayang tiisin ang tensyon sa bahay. Kung mananatili siya, ang pamilyang ito ay magiging magulo. Hanapin mo ang iyong kalayaan, maghiwalay kayo, at magpakasal ka sa isang babaeng masunurin, at magkaroon ka ng ilang apo, iyon ang tunay na kaligayahan. Ang kanyang mga salita ay parang isang kutsilyo na tumusok ng diretsyo sa aking puso. Natigilan ako at nahulog ang kutsara sa aking kamay at tumunog ito sa plato. Tiningnan ko si Carlo at naghintay ako, ngunit yumuko lang siya at nanahimik. Ang katahimikan na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang salita. Iyon ay pagsang-ayon, iyon ay pagtalikod. Sa sandaling iyon, nakita ko na wala na akong dapat panghawakan. Tumayo ako, nanginginig ngunit matatag ang boses ko. Sige, kung gusto mo, pipirma ako ngayon. Ngunit tandaan mo, aalis ako hindi dahil sa ako ang mali kundi dahil ayaw ko nang mamuhay ng may kahihiyan. Nagulat ang lahat at nagulat din ang aking biyenan. Marahil ay hindi niya inasahan na magiging ganoon ako katapang. Tumingin si Carlo, namutla ang kanyang mukha at nauutal siya. Anong sinasabi mo? Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, bumagsak ang aking luha, ngunit matatag ang boses ko. Nanahimik ka sa loob ng matagal na panahon at hinayaan mo akong magtiis. Ni isang beses, hindi mo ako ipinagtanggol ngunit tumango ka nang itulak ako ni Mama sa dulo. Kaya ano pa ang saysay nito? Tumalikod ako at pumasok ako sa silid at kinuha ko ang papel na inihanda ko. Iyon ay ang papel ng diborsyo na matagal ko nang isinulat, ngunit hindi ko kailanman naglakas loob na pirmahan. Ngayon, malakas ko itong inilagay sa mesa, sumasang-ayon ako. Ngunit mula ngayon, huwag mong sasabihin na masama akong tao. Ginawa ko ang lahat, sayang lang dahil inilagay ko ang aking puso sa maling lugar. Ang silid ay natahimik. Tiningnan ako ng aking biyenan, nanginginig ang kanyang labi, mukhang masaya, ngunit mayroong hindi maipaliwanag na pagkalito sa kanyang mga mata. Nanginginig si Carlo at puno ang kanyang mga mata ng takot. Tumakbo siya upang agawin ang papel, nasamid ang boses niya, hindi, mali ako, huwag kang aalis, hindi kita kayang mawala. Nagulat ako, sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang taon, nakita ko siyang umiyak. Lumuhod siya sa harap ko, nanginginig. Humihingi po ako ng tawad, masyado po akong mahina, at duwag po ako. Alam ko po na nagdurusa ka, ngunit wala po akong lakas ng loob na harapin ito. Nagmamakaawa po ako, bigyan mo po ako ng pagkakataon na ayusin ang mga bagay. Nagulat ang aking biyenan nang makita yon at nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Marahil ay hindi niya kailanman inasahan na luluhod ang kanyang anak sa harap ng kanyang asawa. Sinubukan niyang magsalita ngunit naumid ang kanyang lalamunan. Tiningnan ko siya, nagagalit ang puso ko. Sa loob ng ilang taon, naghintay ako ng pagtatanggol, ng paghawak ng kamay, ngunit ngayon na nagpa siya akong bumitaw, lumuhod siya. Nalungkot ako at napuno ako ng kapaitan. Pinunasan ko ang aking luha, naging malabo ang boses ko. Alam mo ba kung gaano ko katagal hinintay ang mga salitang iyan? Kung kinampihan mo ako, hindi sana aabot sa ganito. Ngunit pinili mong manahimik, at hindi na ako sigurado kung may tiwala pa ako para magsimula ulit. Niyakap niya ang aking mga binti, nasamid. Alam ko na mali ako, ngunit huwag kang aalis. Asawa kita at hindi ko kayang hayaan kang umalis. Nakatayo ako doon, nahihirapan ang puso ko, at bumalik ang lahat ng sakit, ngunit sa akin, mayroong lakas na nag-apoy. Napagtanto ko na hindi na ako natatakot. Alam ko na karapat-dapat akong respetuhin. At walang sinuman ang may karapatang yurakan ako. Huminga ako at tumalikod ako sa aking biyenan. Sa unang pagkakataon, malinaw kong sinabi ang bawat salita, Ina, ginawa ko na po ang aking tungkulin. Hindi ko po kailangan ng inyong pagmamahal, ngunit sana po ay maging patas po kayo. Kung magpapatuloy po kayong manira at apakan ako, aalis po ako, ngunit hindi nang may kahihiyan, kundi upang mamuhay ng may dangal. Tungkol naman po sa inyo, tanungin niyo po ang sarili ninyo, kapag nalaman po ng lahat ang katotohanan, ano po ang matitira sa inyo maliban sa huwad na dangal? Namutla ang aking biyenan at yumuko siya at wala siyang masabi.
Nang gabing iyon, tahimik akong nakahiga, bumabagsak ang luha ko, ngunit payapa ang aking puso. Alam ko na nasa aking mga kamay ang desisyon. Kahit napiliin kong manatili o umalis, nahanap ko na ang sarili ko. Ang babaeng sinabihan ng aking ina. Huwag kailanman hamakin ang sarili mo. Ang aking kwento ay hindi pa tapos. Ngunit nalampasan ko na ang pinakamasakit na bahagi. Bumangon na ako at pinilit ko ang buong pamilya ng aking asawa na tingnan ang sarili nila at mas mahalaga, iniligtas ko ang sarili ko. Ngumiti ako sa gitna ng aking mga luha at bumulong ako, "Ina, nagawa ko po, hindi na po ako isang anino." Ang buhay bilang manugang ay hindi laging madali. Ang kwento na ibinahagi ko ay isang malinaw na patunay na sa bawat pamilya, kung walang katarungan at respeto, ang taong mas nagdurusa ay palaging ang babae. Nagtiis ako at inakala ko na ang pagiging tahimik ay magpapanatili ng kapayapaan, ngunit lalo lang akong inaapi. Nang naglakas loob akong ipagtanggol ang sarili ko, nailantad ang katotohanan at tiningnan ako ng mga tao sa ibang paraan. Ang natutunan ko ay ang isang babae ay maaaring maging mabait at matiisin, ngunit hindi kailanman niya dapat mawala ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Dahil kapag nirerespeto niya ang sarili niya, rerespetuhin din siya ng iba. Ang isang pamilya ay magiging matatag kapag may pagmamahal at pangangalaga sa bawat isa, sa halip na pagiging mapang-api at takot. Ang asawa ko sa kwento ay sa huli lang napagtanto na ang kanyang pagiging mahina ay nagpasakit sa akin. At ang aking biyenan, nang nailantad ang katotohanan, hindi na niya mapanatili ang kanyang kapangyarihan tulad ng dati. Maaaring hindi pa sila lubusang nagbabago, ngunit sa huli, tiningnan nila ako sa ibang paraan. Isang tingin para sa isang tao, hindi isang anino. Umaasa ako na sa pamamagitan ng kwentong ito, ang mga babae na manugang o magiging manugang ay matututo. Magtiis kung kinakailangan, ngunit huwag hayaang ang pagtitiis na yon ay maging kahinaan. Mamuhay ng marangal at gawin ang lahat, ngunit maging matapang na ipagtanggol ang iyong dangal. At kung kailangan mong pumili, piliin mo ang kaligayahan at kapayapaan sa iyong kalooban, sa halip na mamuhay ng sapilitan sa isang tahanang puno ng luha. Isang beses lang dumadaan ang kabataan sa buhay ng isang babae. Huwag hayaang masira ang mga taon na yon dahil sa katahimikan at mga kasinungalingan. Maniwala na basta maglakas loob ka na bumangon at harapin ang mga bagay, darating ang araw na malilinaw ang katotohanan at darating ang katarungan. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong mga iniisip. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon upang mapanood ang mga susunod na kwento. Ang bawat suporta mo ay magiging inspirasyon sa akin upang magpatuloy na magkwento ng mga kwento sa totoong buhay na puno ng luha, ngunit puno rin ng pagmamahal upang matuto tayo ng mga mahalagang aral sa buhay. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli ng kwento. Umaasa ako na bawat babae ay makakahanap ng lakas sa kanilang sarili at mamuhay ng karapat-dapat sa pagmamahal.